Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Pag-usapan natin itong balita ngayon. Sabi dito, sinabi ng isang impeachment lawyer po na yung pagrarant daw ni Chis Escudero isang insulto sa mga leaders ng civil society. Alin na niya yan, Mr. Maravillas, sa pagrarant ni Chis Escudero? Yung privilege speech niya, mga kababayan sa Senado, na itinuturo si Martin Romualdez bilang mastermind sa lahat daw ng mga paninira laban sa kanya. Hindi man natin narinig si Martin na nanira sa kanya. Ang narinig natin, yung mga kasama niyang senador at siya mismo. Yun na nga yung pagrarant niya. Hindi natin maintindihan kung bakit pinagkakaisa nila, mga kababayan, si Martin Romualdez. Mula kay Sara, yung mga Duterte senators, talagang target, mga kababayan, si Martin Romualdez na nag-resign na nga po bilang speaker. Yung mga sabit, mga kababayan, sa flood control scandal na mga senador, ni minsan walang nakaisip mag-resign. Yan hindi natin maintindihan. Yung nag-resign, tapos si Bato de la Rosa, after na mag-resign si Martin Romualdez, sabi ni Bato, bakit niya nag-resign? Siguro niya guilty. Nanawagan siya na mag-resign. Nang mag-resign, bakit niya nag-resign? Baka guilty. Ano ba, mga kababayan? Talagang magulo ang isipan nitong mga Duterte senators. Kaya sabi natin, yung Senado naging playground na po ni Sara. At yung mga senador, parang naging toys senators ni Sara Duterte, ng mga Duterte mismo. Makikita ninyo sa mga galawan ng mga senador. 15 senador yung latest na pumirma para sa request sa ICC for house arrest ni Digong. Ganon sila ka-concern kay Digong, mga kababayan. Wala silang paki sa mga biktima ng EJK. Ganon katindi itong Senado natin ngayon. Kaya dapat siguro abolish Senate na yung panawagan dapat. So balikan natin itong sabi dito po, an impeachment lawyer has blasted Senator Francis Chis Escudero for linking the impeachment complaints against Vice President Sara Duterte to former Speaker Martin Romualdez, calling the remarks an insult to civil society leaders and religious groups. Tama po siya. Itong si Attorney Amando Berhil Ligutan, senior lecturer po siya ng UP College of Law. Kasi po, ang nag-file ng impeachment from the civil society, from Makabayan Black, from Akbayan, sila yung nag-file. Hindi man po si Martin Romualdez. Kumbaga, yung kanyang mga kaalyado, pinag-aralan yung impeachment complaints, nakita nila na may merito yung mga reklamo. Kaya in-endorse ng supermajority sa Congress. Ngayon, naka-archive sa Senado. O diba, mga kababayan? Kaya tama itong sinasabi ng isang impeachment lawyer. Yung sinabi ni Senator Escudero, nakakainsulto sa intelligence, sa common sense, sa judgment ng mga pari, ng mga members ng religious communities, yung mga civil society leaders, yung mga abogado from Mindanao who filed the third impeachment complaint, sabi po ni Attorney Amando Berhil Ligutan, senior lecturer ng UP College of Law. Ligutan emphasized the objective behind the move. The objective lamang ng ating mga third set of complainants is accountability. To hold the Vice President accountable for what she did to the millions of confidential funds entrusted sa kanya ng tao. Ayaw yan po na tingnan ng mga senador. Nakapiring yung kanilang mga mata. Nakapikit ang kanilang mga mata pagdating kay Sara. Lalo na po si Chis Escudero na binigyan ng iba-ibang kahulugan yung forthwith. Yung forthwith archive. O na forthwith dismiss. Hindi nagawa na i-forthwith dismiss, archive. You see, mga kababayan, naging tuta ng mga Duterte po ang Senado.
So sabi dito, rejecting Escudero's comparison with larger infrastructure controversies, he said, kahit gaano kalaki or gaano kalit man yan, dapat penalized by law. Hindi depensa na noon, hindi depensa ngayon, hindi magiging depensa kailanman na pwede bang habulin nyo muna yung iba bago nyo habulin yung ginawa ko sa public funds na yan. That's what aboutism does not make sense. That's not illegal. That's not even a common sikal defense or common sikal defense. Ligutan also turned the tables on Escudero. Instead of attacking somebody else that is also being accused of benefiting from these flood control projects, it would be better off po para kay Senator Escudero na sagutin niya yung akusasyon laban sa kanya, against him. Huwag pong i-deflect sa iba yung controversy. Yun na nga po, sabay turo kay Martin Romualdez. Na si Martin Romualdez, yung witness nila na humarap sa Senado, witness ni Marcoleta, kaduda-duda po. Mas familiar pa si Marcoleta sa laman ng affidavit kaysa sa nag-execute. Napag-alaman pa na discovery pa, nagreklamo yung nag-notarize na abogado, si Attorney Espero. Hindi man niya ko niyan yung nag-notarize. O di ba? Pero pinapaniwalaan yun, mga kababayan, ni Chis Escudero. Yun ang kanyang reference, ng kanyang argumento, ng kanyang pag-akusa. Gustong i-verify ng DOJ yung testimony, yung affidavit ni Gutesa. Hindi na po makita kung nasaan na ngayon si Gutesa, kung saan nagtatago. Sinafety na siguro ni Marcoleta. Tinatanong ng media, walang masagot kung nasa na si Gutesa. Inisnab yung tanong. Ito pa, panoorin ninyo. Nasaan na daw po siya? Gutesa, nasaan na daw po siya? Asan na daw po niya si Gutesa? Nasaan na daw po siya? Ayaw sagutin yung Nasaan na daw po siya? yung tanong ng media. Alatado, mga kababayan, umiiwas si Marcoleta na sagutin kung nasaan si Gutesa. Kasi inahanap, in-invite ng DOJ, ayaw nang magpakita. Sabi nga natin, nang si Sara Duterte, mga kababayan, pumunta sa Senado, hinahanap si Marcoleta. Tinatanong na ng media, si Sara, kung ano yung purpose niya. Gusto ko lang anyang puntahan si Marcoleta. Hindi man niya sinabi kung ano yung purpose niya doon. Basta pumunta siya. Malamang sa malamang. Tungkol yon sa testigo na kanilang ihaharap para ituro si Martin Romualdez, isabit po sa controversy. Sa kickback, mga kababayan, you see? Ngayon, balikan natin itong sinasabi ng isang abogado. Huwag pong i-deflect sa iba yung controversy. Why don't he sign a waiver na pwedeng buksan sa publiko yung mga bank accounts niya? Sabi ni Attorney Ligutan, responding to Escudero's claim that the impeachment is driven by power plays, Ligutan insisted yung grupo po ng third set of complainants binubuo ng mga pari, ng mga civil society leaders, mga abogado, walang politika doon. It was not motivated by politics. Zero, nada, wala. It was purely out of the desire to hold accountable the Vice President na pangalawang pinakang mataas na opisyal ng ating bayan. Naintindihan mo na kabayan, Chis Escudero. Imbis sagutin mo yung mga inasangkutan mong controversy, babanatan mo si Martin Romualdez. Si Martin Romualdez, bahala din niya sa buhay niya. Kayang-kaya din niya na ipaliwanag. Pag lang siguro sa Senado kasi para siyang pumasok sa tinatawag na Lions Den. Siguro, dumiritso na lang siya sa ICI. Di ba? I think pina-invite na ng ICI si Martin Romualdez, pati si Saldico. So doon, I think ready yung dating speaker
na ipaliwanag yung kanyang side tungkol sa pagsabit sa kanya na pangalan na tumanggap ng bulto-bultong pera na nakapaloob sa maleta. Pero na-discover po, ngayong panahon na nag-deliver, sabi sa kwento ni Gutesa, under repair pala yung bahay ni Martin. Nandun po, mga construction workers, alangan man ang tumanggap nun, yung mga construction workers. Di jackpot. Di ba? Sabi 1.7 billion, mayayaman na yon. Ngayon, yung mga construction workers. Kaya yung mga kwento po ni Gutesa na dapat i-evaluate sana ng DOJ. Ayaw na magpakita. Pero ang gusto nilang sabihin ni Chis Escudero, yung kwento ni Gutesa, paniwalaan natin. Hindi naman tayo siguro mga uto-uto na basta maniwala sa kwento nila. Lalo na't kwento nila mga kababayan. Sa affidavit ni Gutesa, yung notaryo mga kababayan, fake. Kaya sabi ni Martin Romualdez, falsos in uno, falsos in omnibus. False in one, false in everything. Yan ang Roman ang prinsipyo sa batas, Roman maxim, mga kababayan. Kasi tama naman, kung kaya ngang pikiin yung notaryo, piniki yung notaryo. Ano pat yung mismong content ng ninotaryuhan, hindi ipikiin? Tama ba? Kaya sabi ni Atty. Ligutan, in closing, Ligutan underscored the principle of accountability. The movement to hold the Vice President accountable, hindi yan mutually exclusive. Sa pagabol rin ng mga responsible for multi-billion flood control project, controversies, dapat tabulin lahat, hindi dapat pagpilian. Tama. Selective kasi kayo eh. Kahit yung mga testimony ni Diskaya, selective. May mga gusto lang na idiin. Kahit yung investigasyon noon ng Senado, mga kababayan, lalo yung pamumuno ni Marcoleta, sabi ni Jingo Estrada mismo doon sa hearing na mag-focus anya lang tayo, 2022 onwards. Hindi yan lulusot sa gusto ng ating Pangulo. Kaya nag-establish yung ating Pangulo ng ICI. Alam niya na malamang whitewash. Di ba? Ang mangyayari po, pagtatakpan yung kanilang mga kaibigan, ididiin yung kanilang mga kalaban. Yun na nga ngayon na nangyayari po.